We're so thankful, O Lord. Because right now, Lord, we are standing on holy ground under open heaven, O God. Because our acceptance, our Lord Jesus Christ, has paid the price, the final and greatest sacrifice, that you are pleased with Him, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ngayon po, kami katanggap-tanggap sa inyo, and we will be bestowed upon with favor and blessings, O Lord. Hallelujah. Father, we thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. And everybody answer? Amen. Praise God. Hallelujah. Are you excited for the word? Amen. Amen. Sabihin po natin sa ating katabi, excited ka na ba? Excited ka na ba? Amen. Amen. Glory to God. As we open the Word of God, we are opening blessings in front of us. Amen. Pag tayo po ay nagbubukas ng salita ng Panginoon, nakikinig, blessing ay dumadaloy po. Amen? Kaya in the book of Acts, when Jesus was in a certain place na masabi po natin, nag-congregate po yung mga doctors of the law, yung mga great men and rich people. Nandun po lahat. Ang sabi po, the Spirit of the Lord is present to heal them. Ang Espiritu po ng Panginoon ay nandoon sa lugar na yon para sila po ay pagalingin at tagpuin ang kanilang pangailangan. Pero isa lang ho ang tumanggap ng kagalingan at that time. At nanggaling pa ho sa labas, amen? Kung natatandaan po ninyo yung pong istorya nung lalaki na they have to bring him doon po sa bubong, they carried him through a bed at binutas pa ho nila yung kisame, yung bubong para makadaan dahil sa dami po ng tao. At yun po ang nakakuha ng kagalingan. Pero ang sabi po, the presence of the Lord is present. The Spirit of the Lord is present to heal all of them. Amen. Ngayon po sa umagang ito, the Spirit of the Lord is present to heal all of us. Amen. Lahat po ng may mga nararamdaman o wala ka mang nararamdaman, kapatid, God wants to impart to you His healing, divine health, the youth and energy, no? Sabi nga ng Panginoon, gusto kanya na magandang itsura mo, kapatid, no? Kahit ang edad mo ay past 50 na, no? Still, yung gusto ng Panginoon ay batang-bata ang itsura mo. Amen. Dumadaloy po yung rejuvenation and energy na sabihin po natin na ang pakiramdam mo sa sarili mo ay batang-bata. Amen? Because that is the power of God's healing na nandito po. Amen. Once we open His Word. Okay, so dito po, I want you to open your Bibles. Kung nandito po kayo last Sunday at nasusubaybayan niyo po yung ating pong teaching, we have dealt about the subject about having faith in Jesus' faith. Amen, ano? Yung pong pananampalataya po natin ay ikakapit lang po natin sa pananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Amen, ano? Ganun po kadali. Hindi ho mahirap. You don't have to have perfect faith. You don't have to have great faith para ikaw ay makakuha ng kagalingan o answer to your prayers. The only thing that you have to do is to latch on, to catch the faith of Jesus. Amen. Sabihin po natin, I will catch the faith of Jesus. Amen.
Okay, tuloy po natin ito. If you have your Bibles with you, open your Bibles in Acts chapter 3. Amen. Sa Acts chapter 3, verse 1 and following, medyo mahaba po ito. Pero makita po natin dito how Peter and John at this time ay nakita po nila yung paghawak po nila sa pananampalataya ng Panginoon Jesucristo. But before that, bago po natin itakil yan, kung natatandaan po ninyo, atin pong napag-aralan last Sunday, it is about Peter, no? Yung si Peter ho nagmamalaki na sinasabi niya, kahit na anong mangyari, kahit na mapunta siya sa bilangguan, hindi niya kakalimutan at hindi niya ipagkakalunya ang Panginoon. Di ba? Pero makita po natin dito na ipinag-pray po siya ng Panginoon. Ipinag-pray po dito po sa Luke 22. Dito muna ho, because kumbaga i-link po natin yan dun sa Acts, because that is after the restoration of Peter. Amen, no? Tingnan muna po natin dito kung paano ho nangyari yung mga bagay na yon, na pag nagdepende po tayo sa sarili po nating pananampalataya, ito po ay mahina, ito po ay marupok, no? In Luke chapter 22, tingnan po natin, verse 31, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you." Sa Amplified Version, ang sabi po dito, "Simon, Simon, Peter, listen, Satan has asked excessively that all of you be given up to him." Ibig sabihin po nung be given out to him is out of the power and keeping of God. No? Yun pong i-pull out tayo sa pangangalaga ng Panginoon. So makita po natin dito na tayo po na mga Christians tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nasa sa pangangalaga ng Panginoon. Amen. No? At ang gusto ng kaaway ay mawala tayo doon. Yung ating kaisipan, yung ating mind ay mawala sa pagdepende natin sa pangangalaga ng Panginoon. Kaya ang illustration ko dito ay Satan had desired to have you that he may sift you as wheat. Yung parang hihigupin tayo na parang wheat. Alam niyo ho, yung principle po ng wheat, no? Parang yung dinuduro po yan, yung ipa mo nawawala, lumilipad yan, at nagiging parang pulbos, kaya madaling higupin, no? Madaling liparin ang hangin. Amen? Sa principle po ng tao, ang gagawin po ng kaaway ay pipit-pitin ang isang Kristiyano para lang sa ganun manghina at madali niyang higupin. Yun po yung mga pagsubok na pinagdadaanan po ng tao na ito po yung instrumento ng kaaway. Pero kapag ang iyong kaisipan ay nakatuon na ikaw ay pinangangalagaan ng Panginoon, no? God is protecting you. Amen? And it is the power of God. Remember, it is the power of God that is protecting and keeping you. May kapangyarihan po ang Panginoon na nangangalaga sa atin. Ang gusto po ni Satanas, wala po siyang power na ikay pitpitin ng basta, no? Ikaw ay magiging open kapag kinalimutan mo, pinaniwala mo ang ginawang proteksyon at pangangalaga ng Panginoon sa iyo. Yung kaligtasan ng Panginoon. Ang sabi nga ho, katulad po kaya tayo po yung nagko-communion, Yung pong communion po natin, ito po ay may pag-alala sa proteksyon ng Panginoon. Amen. At sa kaligtasan,
hindi o pag-alala to sa kasalanan natin sapagkat kaya nga po tayo nagko-communion para maalala po natin na yung mga kasalanan natin ay nawala na. Amen. Amen. Kaya yung pong mga Israelitas, bago po yung tinatawag na Passover, nung nandun po sila, they were instructed by God to feed on the roasted lamb, no? Bakit po roasted lamb? At the same time, to put in the post and the lintel ng door, yung pong blood, no? Para makita po that symbolizes the death of the sacrifice. Hindi na po dadaan doon yung espiritu ng kamatayan. At the same time, you feed on the roasted lamb, symbolizing it must be roasted, hindi ho pwedeng hilaw. Amen? Symbolizing the sacrifice of Jesus, no? Yung pong pagka-roast na yan, ang ibig pong sabihin yan, that Jesus absorbed all judgment, all the fiery judgment of God. Kaya sa pulpito po, katulad po, di ba, kayo nagtuturo ng salita ng Panginoon o nagsishare man lang kayo, kinakailangan ang pagsishare nyo tungkol sa Panginoong Jesucristo ay hindi hilaw. It must be roasted. Ibig sabihin nun, you always be reminded that Jesus absorbed all judgment. Ang pagtuturo ng hilaw ay yung may condemnation pa na binibigay sa mga tao. Na ang tao ay kinukondena mo pa na sinasabi mo na kapag hindi nyo ginawa ito, i-judge kayo ng Panginoon. Ito'y masasabi po natin, ito'y pagkain ng roast ng lamb na hindi roasted. Amen. Ibig sabihin yan, hindi lubos ang iyong pag-unawa at ikang ipagtanggap sa sakripisyo ng Panginoon. Sinasabi mo, hindi pa sapat ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. But pakita po natin dito, it is symbolic, no? Symbolic po yan na sapat-sapat na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. So, tuloy po tayo dito. It's so exciting to see this. In verse 32, no, Luke 22, verse 32, tingnan po natin ito. But I have prayed for thee. Naku po, ang sarap pong pakinggan yan, ano? Jesus is always praying for us. Amen. Tandaan niyo yan, ha? Dalawa po nag-i-intercede sa atin. Dito po, the Holy Spirit is interceding in our behalf. Amen? And in the throne room, dun po sa heavenly throne. Amen, no? That is the real thing, no? Yung nung sa Old Testament po, meron pong Holy of Holies and the temple, ano? Makita po natin that Jesus is the perfect sacrifice at ang inoffer po niya, it is an everlasting sacrifice. At ang maganda po nun, siya po yung great high priest po natin that is forever. Amen? Hallelujah. Ito po ay, ang sacrifice po niya is accepted by the Father. Amen? Forever and ever. Hindi na po tayo nangangamba na every year ay kinakailangan gagawin natin magsasacrifice pa po tayo. Once it is accepted, it cannot be reversed. Hindi na po pwedeng baliktarin ang inyong blessing. Amen. At ang maganda po nito, sabi po dito, Jesus is interceding for us. Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang nanadalangin po sa atin, sa kalangitan. I pray for you. Amen. Hallelujah. No? Kaya hindi kayo magmalulungkot kung halimbawa kayo dumadaan sa problema o pagsubok sa buhay, kapatid. Kaya-kaya mo yan dahil kay Jesus. Amen. Ano? Kung sa sarili po natin, hindi ko natin kaya yan. Sino ba naman tayo? Wala tayong may pagmamalaki, no? Pero because of Jesus, ang sabi nga po, all power is given unto Him. Lahat po ng kapangyarihan binigay sa Kanya. So, yung kapangyarihan po, protektado tayo. Ang sabi nga po, tayo po ay nagre-rejoice, tayo po ay masaya, tayo po ay may kapayapaan. Masaya-masaya po tayo mga ships ng Panginoon. Amen. Kahit alam po natin sa mundo, marami pong mga magugulong bagay. Amen.
Pero tayo po ay masaya. Bakit tayo masaya? Dahil tayo po ay naniniwala na pinapangalagaan tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pababayan. Amen? Nandyan po ang protection ng Panginoon. Amen? Nakapalibot po sa atin. Kaya si Satanas, hindi siya makakalapit sa atin. Amen? Hindi siya makakapwesto. Remember the doctrine of Balaam, ano? Yung si Balaam po, yung sorcerer na masabi po natin na siya po yung hinire ni Balak, no? Yung isang hari po nakaaway ng mga kaaway ng mga Israelitas. Siya po yung natakot dahil yung mga Israelitas ay dumadaan at nag-camp sa isang lugar na perhaps malapit-lapit doon sa kanyang teritoryo. Kaya hinard niya itong si Balaam para i-curse, para sumpain yung mga Israelitas. Pero ang nangyari po, kinausap si Balaam ng Panginoon at ang sabi niya, hindi mo pwedeng sumpain ang pinagpala ko. Kaya lahat ng lumalabas sa kanya ay pagpapala. Imbis na susumpain niya ganon, dahil ano siya yung sorcerer siya yung sa language po natin, siya yung makukulang, no? Witch po siya, na susumpain niya yung anak ng Panginoon, no? Ang sabi po, yung doctrine of Balaam, you cannot curse what God has blessed. Pag binless ng Panginoon ang isang tao, tayo po yun, ano, yung mga Christians, yung tumanggap sa Panginoon Jesucristo, yung curse niya, ang dating po sa atin, blessing. Amen. The more we will be blessed. At buwelta sa kanya, yung curse. Yan po yung sinabi ng sa time pa ni Abraham, ano, ang sabi, I will bless those who will bless you, and I will curse those who will curse you. So makita po natin dito na kawawa yung mga tao na magtatangka. Hallelujah. Na tayo po ay sabihan ng mga bagay na hindi maganda. Sapagkat hindi babalik sa kanila, and Jesus is our defense. Hallelujah. Tatalbog sa kanila yun. Kaya wala po kayong magre-react doon, ano? Amen. No? Kung mayroong may mga nadidinig na ganyan, huwag kayong matatakot, huwag kayong magre-react. Huwag niyo sila lalabanan sa flesh. Kasi ang gusto ng kaaway, yung lumabas ka dun sa protection ng Panginoon. Yung maniwala ka dun sa kanyang sinasabi, no? Yung sinasabi niya, doon ka maniwala. Ibig sabihin nun, you are believing a lie, no? Because ang sabi po, the truth will set you free. Ang katotohanan ng salita ng Panginoon ang magpapalaya sa iyo. Eh bakit makikinig ka dun sa alam mong hindi totoo? Amen, no? So, tuloy po natin ito. But I have prayed for you that your faith fail not. So makita po natin dito na meron pong sariling faith si Peter. Pero yung faith niya ay subject to failure. Amen? Dahil kung great at sabihin po natin, perfect yung faith ni Peter, hindi na kinakailangan ipag-pray ni Jesus yung faith niya, di ba? So makita po natin, meron po tayong personal faith na sa atin, pero hindi po, kumbaga marunong po yun. No? Meron po tayong certain faith, even in other religion. Meron din po sila noon, ano? Pero kung yun lang po ang pagbabasihan, mahina. Kaya makita po natin dito na ang sabi po dito, I pray that your faith fail not. When ang maganda po nito, ang prayer ng Panginoon sa atin lahat, ano? Because I really believe that the Holy Spirit placed this in this particular verse, no? In this particular writing of Luke. Sapagkat alam niya sa atin, there are times that we just depend on our faith. Ganun ho, yung sariling, alam natin, sariling kalakasan natin. Alam niyo yun may weakness tayo dun Pero ang sabi ng Panginoon, I am praying for you. Pinagpe-pray ko kayo. At naniniwala siya, makita niyo dito, ang faith niya, nagdadating ang time na kapag yung nag-fail ang faith mo,
Dahil sa prayer ko, you will be converted. Ibig sabihin ng converted, you will be restored. Amen. Kung halimbawa, ikay nadapa, ikay nagkamali, no? Ikay nagdepensa sa sarili mo lang kalakasan, ang Panginoong Hesus ay nagpe-pray para sa'yo. At yung prayer niya sa'yo, nakikita niya, no? Because He has, kung madalas po, ini-illustrate ko sa inyo yan, no? Na doon po sa agony in the garden, na nagpe-pray po siya, He sweat water and blood. Amen? Lahat po ng problema po natin, kinukuha niya. Lahat ng mga pinagdadaanan po natin, kinukuha po niya yun doon. He has perfect faith for that. No? At ang binabalik niya sa atin ay yung kalakasan, binabalik niya sa atin yung kagalakan, binabalik niya sa atin yung kapayapaan. Yun ang ibinubuhos niya sa atin habang ina-absorb niya ang lahat ng problema mo. Lahat ng kahinaan mo, lahat ng kasalanan mo, kinukuha niya. Amen? So, makita po natin dito na doon sa kanyang prayer, kapatid, na nakikita na niya na ikaw ay makaka-recover. Amen? Nakikita niya na si Peter ay makaka-recover. Amen po ba? Kaya ang sabi po dito, when thou art converted, when thou have recovered, amen? Strengthen thy brethren. Bakit po nakatutok si Jesus kay Peter? Sabihin po natin bakit hindi doon sa mga ibang disciples. Because Jesus can see a great potential, yun pong yung personality po ni Peter, no? Ay meron po siyang potential na maging, sabi ngay, maging matinding evangelist ng Ebanghelyo ng Panginoon. Katulad po ng pagkakita niya kay Paul, no? Nung minute niya si Paul. Sabihin po natin si Paul persecutor of Christians, pero bakit niya at that time tinagpo si Paul? Because he sees in Paul na gagamitin siya at magpapagamit siya sa Panginoon, and he will be able to write mahigit po sa kalahati ng New Testament. Ang dami pong letters ni Paul na ginamit po siya. Pero dati siya ay persecutor of Christians. Hindi ba? Kaya makikita niyo yung grace ng Panginoon eh. At si Paul, makikita niyo rin na ang teaching niya puro grace. No? It is about the grace of our Lord na itinuturo niya dahil siya nanggaling sa isang kalagayan na hindi siya karapat-dapat na magbahagi ng Ebanghelyo. Pero dahil sa grace ng Panginoon, unmerited favor of God, unmerited meaning to say, you don't merit any blessing, but God gave you the gift of blessing. Kahit hindi ka karapat-dapat, yun siya, sabi niya. At kung sabi niya, kung bibilangin mo lang o titingnan mo ang aking sarili, I am the least. Ako yung pinaka-maliit doon sa lahat sa inyo. Dahil doon sa kanyang sitwasyon, ano? Pero makita po natin, kahit na sinasabi niya gano'n, kaliit siya, that is humbling yourself before God and trusting everything to the Lord. Doon ka gagamitin ng Panginoon. Sabi nga po, the more you see yourself na ang dami mong kulang, no? The more yung grace nandun, kapatid. The more yung grace. Alam ba, nakikita mo na, Lord, ang dami kong kulang sa ganito. Ang dami kong, hindi pa ako handa sa mga ganyan. Kapatid, yung grace ng Panginoon nandun. Amen. Ang ayaw ng Panginoon yung mayabang. Ang ayaw ng Panginoon yung mga parang mga saserdote, no? Yung mga Pharisees and Sadducees na nakataas ang mga laig, no? Na kung bagay akala mo kung sino mga righteous na perfect na, hindi ho yun hindi ho nag-aabound ng grace doon dahil sinasabi nila hindi ko na kailangan ng tulong mo dahil I myself am perfect, no? Kaya sa atin mo, hindi ho pagmabalik sa sarili ko, hindi pag-amin na ang grace mo ay sufficient para sa akin, Panginoon. Sufficiente ang iyong
grace sa akin. Amen? So pag tayo po'y nanghina, palagi po nating tignan ang Panginoon dito. So, dito makita po natin, actually in the Amplified, no? In the Amplified version, in verse 32, ang sabi po dito, "But I have prayed especially for you, Peter, that your own," meron pong parenthesis, "own faith may fail not. And when yourself have turned again, strengthen and establish your brethren." So makita po natin ang main purpose ng Panginoon, ang kanyang prayer is always for you to bounce back. To bounce back. Amen? Kung ikay nanghina, kapatid, bounce back because Jesus praying for you. Amen. Bumaho nga, kapatid. No? Bounce back because He has something for you to do. Amen. No? Habang nandito ka, ang sabi po rito, I want you, when you have turned again, kung nag-bounce back ka na, itong gusto kong gawin mo, is strengthen and establish your brethren. Amen. Patakasin mo sila, kapatid. At yung iyong pag-bounce back is a mere inspiration to others. Diba? Pag ikay nadapa o ikay naging victorious sa isang pagsubok, ikay nagpatotoo. Amen? Yung iyong patotoo ay magiging kalakasan ng bawat isa. Amen. Kaya mahalaga po yun, yung tayo po ay nagpapatotoo kung how God blesses us, kahit simple lang po, no? Kahit nasabihin po natin, yung araw na yun ay napakaganda ng araw na yon. Hindi ako nahirapan sa aking trabaho, o kaya sabihin po natin hindi ako na-traffic, o madali ako nakasakay. Yung mga ganun simple lang po, simple pa totoo. That's how you strengthen your brethren. Kahit na one-on-one mo yun, yung naikwento mo sa family mo, naikwento mo sa mga kapatiran, these are things, hindi mo na kailangan mag-antay ng Sunday para magpatotoo o mag-share, no? Every day, pwede kang mag-share ng experience mo about God's grace. Amen. No? Naka-parking kami. O ganun ng namin, sharing po namin na, sa araw na ito, nag-sharing kami nila Mrs. about the victories of grace, no? Na sa trabaho niya, binigyan siya ng maraming impormasyon ng mga kaibigan niya, mga reporters. So, meron siyang information, meron siyang backup information na nai-report niya dun sa kanilang office, no? Na makita mo, favor ito ng Panginoon, no? Na effortless, may mga dumadating sa kanya. Or yung may mga problema namang mga kaibigan niya, magsasangguni sa kanya. Tapos makikita niya, nagla-line up, nag-text sa kanya na maraming salamat dun sa sharing mo. No? Parang gumaan yung pakiramdam ko. All these things, daily, no? Because God wants us to live day by day. Di ba? Hindi, antay mo pa ba na 1 week, 1 month bago ka sumaya o bago ka magpatotoo? Hindi. Every day, God wants you to experience His goodness. Experience His grace. Ako po naniniwala, yung pagpunta niyo dito kanina, no? Marami na akong experience. Amen? Yung ibang sa akin, dati pagka pupunta ako doon, hirap na hirap akong makaano. Pero may araw na parang ang bilis-bilis. Amen, no? Kanina ho, pagpunta namin dito, smooth lang po yung yung traffic. Amen. Alam ko po na ang Panginoon po ang gumawa nitong mga bagay na ito. Dahil kung ang kaaway po, ang gusto niya, mahadlangan po tayo. Ang gusto niya, wag po tayo makadinig ng Ebanghelyo. Pero sabi ko, habang nagdadrive ako, Lord, I'm excited to share the Word of God. Alam ko, Panginoon, that you have this Sunday, is a blessed Sunday. Naniniwala po ako that everybody's excited. Tahimik lang po ako sa sasakyan, dire-diretso po kami, walang problema. Amen. Ganun po, as we move along, ang Panginoon po, every moment of your life, gusto niya, you will be given grace. Amen?
Okay. So dito po, dito sa verse 33, dito makikita po natin pag yung nagdidepende ka sa own faith mo. Pag sa own faith, ito po ang sagot. And Simon Peter said unto him, Lord, mamalaki siya, own faith kasi, no? Hindi sa faith ng Panginoon. Lord, sabi niya, I am ready to go with you. Talagang ayabang pa niya, no? Pag sarili faith, ayabang, no? To go with you both to prison and to death. Madidinig ba natin sa sarili natin yun? We have to be honest, ano? There are times na ganun tayo, mayabang tayo. Akala natin kung sino tayo. We don't depend. Ano ang nangyari dito? Ang sabi ng Panginoon, bago tumilaw ang i-deny mo ako 3 beses. So makikita mo doon yung kahinaan, karupukan ng sarili mo lang faith. Di ba? Yung rupok ng faith mo nandun lang. Amen? Pero ang sabi po dito, when you hold on to the faith of Jesus, you depend on His faith, that is the time that you can say, I am strong. That's the time that you can say, I am redeemed. I am saved. Amen. I am secured. Pag humahawa ka. But your own faith, nothing. Wala. Katulad ni Peter, nagmalaki sa kanyang faith, kaya pinag-pray ni Jesus yung faith niya. Amen? So, balikan po natin ito, no? Yung pong sa Acts chapter 3, verse 1 to 16. Now, Peter and John, ito na po yung after, na-restore na po si Peter, na nakuha na niya yung principle of faith, no? Nakuha na niya yon, natuto na siya na hindi mag-depend sa kanyang faith. Ito na po yung sitwasyon na ibang-iba, no? Tingnan niyo yung subaybayan niyo, no? Ang sabi po dito, now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, and a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms. Ito po yung naglilibos, and of them, and entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon with John, said, Look on us. So makita po natin dito na pag meron kang yung presence ng Panginoon, hindi ka mahihiya. Amen. Amen. You have a certain boldness, you have a certain confidence that you have something in you. Yes. Amen. Amen. Kahit saan ka mapunta, kapatid, alam mo that you have something to give. You have something inside you that is not common. Not common from any other individual. Pag naglalakad ka, di ba, naglalakad ka sa traffic, naglalakad ka with so many pedestrians, no? Nasasabi mo sa iyong sarili na I have something that a lot of these people don't have. And that is Jesus. Kaya pagka ikaw naglalakad, naisip mo yung kapatid, sabihan mo yung mga tao, yung kahit hindi malakas, sabihin mo, God's grace rules sa mga tao nito. Alam nyo, nabibless yung mga tao. There is a radius of grace doon sa paglakad mo. Do you agree with that? Like Jesus, no? Like Peter, even Peter, no? Yung sabi nga, nung lumalakad lang si Peter o si Jesus, people get healed at the back. No? Pag nagdumaan siya. Amen? Because there is a radius of grace. Kumbaga sa scientific, merong radiation of grace. Amen? Nag-agree kayo doon? Amen. You are powerful because you have Jesus in you. Amen.
hindi sa inyong sarili. Kaya ito'y argument ni Peter ito doon sa mga tao, no? Tuloy po natin ito. First of all, and he gave heed unto them, verse 5, expecting to receive something of them, no? Tumingin yung naglilimos, yung lame man, at ang sabi ni Peter, then Peter said, silver and gold have I none. Hindi ho ibig sabihin na wala silang pera o mahirap sila, hindi ho. Ibig sabihin ho, at that time, hindi sila nagdala. Amen. Amen? Amen. Alam niyo, may principle dito. Remember when Jesus instructed the disciples to preach the gospel? Ang sabi niya, huwag kayong magdadala ng huwag kayong magdadala ng purse or script or shoes. No? Yung purse, that is money. Yung script sa Greek word, alam niyo yung Greek word nung script? Pera. Yung Greek word, lalagyan mo ng provision, lalagyan ng pagkain. Yung script, parang bag po yun. Parang shoulder bag ng doon nilalagay yung pagkain. Amen. Yung shoes, hindi ibig sabihin na sila nakatapak, no? Ang ibig sabihin nun, that is the second shoes, no? Yun yung parang standby nila pagka nasira yung tsinelas nila, meron pa silang isang dala. Ano ang principle dito? Ang principle po nito na pag ikaw ay mayroong direksyon na ang Panginoon ang nagbigay ng instruction sa iyo and you have the presence of Jesus. Amen. Hindi ka kakapusin. Amen. Amen. Kaya tingnan lang natin, because napunta na rin po tayo dito. Dito po sa we will go back to the same no? Dito po sa Luke 22 verse 35. Luke 22 verse 35. Tingnan nyo. And he said unto them, when I sent you without. Ibig po sabihin yan, nung without, you are not depending on your material provisions. Amen. No? Kay Jesus ka nakatingin. Kay Jesus ka nakatingin. Dahil siya yung nagpo-provide ng lahat eh. Even the Egyptians, the Israelites, when they were released from Egypt, di ba? Nung nilid sila ni Moses sa wilderness, tinuturuan sila ng Panginoon na mag-depend sa Kanya as their provider, as their provider, tama. No? Dito po ang sabi, when I sent you without purse and script and shoes, nagkulang ba kayo? Yun ang tanong ng Panginoon, lack ye anything? Ang sabi nila, no? And they said nothing. Amen. So makita mo dito, kapatid, pag nasa iyong Panginoon, hindi niya hahayaan na ikaw ay magkulang sa anumang bagay. Amen. Ang kailangan mo lang dito ay yung kumawak sa kanyang pananampalataya. Amen. So, dahil kapag ang isang tao, sasabihin niya, bago ko humawak, gusto ko kumpleto na ako, o bago ko humayo, gusto ko marami na akong provisions and so forth. And yung verse prior to this, ang sabi ko dito, the harvest, no? Harvest is plenty, but the laborers are few. Ang sinasabi ko dito, na there is an urgent need na ang tao ay mabahagian ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. And as you go along, ang sabi, may revelation dito eh. As you go along with the instruction of Jesus, ang tanong niya, kayo ba
ay kinapos? Kayo ba ay nagkulang? Ang sabi nila, hindi po. Bakit? Sapagkat siya ay nasa kanila. Amen. Jesus is with them. Amen. Ang lahat ng favor ay ma-attract sa iyo, kapatid. People will give, people will bless you. Kahit na anong bagay, ang daming gagamitin ng Panginoon to give you, even angels, pwedeng utusan ng Panginoon yan to bless you. Amen. Kaya hindi mo tayo dapat nakapokus doon. Ang sabi po, seek ye first the kingdom. Amen. Ano ba yung kingdom? That is the way how God operates through the Word, no? Kaya tayo nag-aaral. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Whose righteousness? Righteousness of Jesus. Jesus is our righteousness. At ang sabi, all these things will be added. Yun pong will be added, will be given unto you. Amen. Para pong wave yan na hindi natatapos. Give after give after give. Grace after grace after grace. Ganun po ang blessing ng Panginoon. Amen? Okay. So tuloy po natin ito, no? Yung atin pong pinag-aaralan. Doon po kila Peter. Amen? So ang sabi po niya, silver and gold have I none, but such as I have, I give thee. This time, alam ni Peter kung ano ang meron siya. Amen. Sigurado na siya. Amen. Ano? Hindi yung sarili lang niya. It is not his own faith, but he knows that he has Jesus' faith. Amen. Dahil explain mamaya ito dito sa atin. Ano? And, ang sabi po dito, expecting to receive something, and tuloy po natin, ano? But such as I have, I give thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So makita po natin, yun pong name ni Jesus is a very powerful name. Amen. Amen. Yun pong pangalan niya because it conquered all powers and principalities. Inispoil po ng Panginoong Jesucristo. And when you mention that name, you are mentioning Jesus, His whole being. Ang kanyang buong pagka-Diyos at pagkatao, pag binanggit mo yung pangalan. Amen? In the name of Jesus Christ of Nazareth. Pag sinabi mo yung pangalan niya, it is like Jesus in front of Him. Ganun po yun. Kaya kayo po, pag sinabi niya, in Jesus' name, in the name of Jesus, immediately, you picture out that Jesus is in front. Jesus is in the scene. Nandun po siya. Hindi yung parang, ay, pangalan lang. Yun po yung taking the name of Jesus lightly. Ayaw po ng Panginoon nun. Do not take His name lightly. Because nagiging ineffective ang gospel, hindi, you don't benefit. No? Ang sabi, if the gospel is preached unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith, not being mingled with belief. Yung iba, they just mentioned the name of Jesus lightly, hindi hinahalo na naniniwala. Amen. Tayo po, pag binanggit natin yung pangalan ng Panginoon, tayo naniniwala na pag binanggit ko ang kanyang pangalan, nandun siya. The very presence, the very power, the very radiation of His grace is here. Amen. Kaya kayo po ngayon, as the word is being preached, the radiation, the radius of grace is penetrating and meeting all your needs. Dahil hindi nyo nakikita yan, kapatid. Yun nga po yung paghawak nyo, no? Yung paghuli nyo kay Jesus. The more you grasp on Him, yung needs mo, healing, provision, finances, kapatid, pag dinakma mo, hinuli mo si Jesus, you are blessed. Amen. Amen. Okay, tuloy po natin ito. In verse 8, yes, and he leaping up, stood and verse 7 muna ho. And he took him by the right hand and
lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So makita po natin, immediate healing, no? Instantaneous healing ang nangyari po dyan. Amen. Amen. I'm sure na-experience nyo yan. Amen. At ma-experience po natin. It is a continuous experience, no? Amen. Yung healing po ng Panginoon. 24/7 tayo po yung hinihil ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Malakas ang amen dyan. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng amen? Pangyari sa akin. Kaya huwag niyo papalampasin yung amen na yun. Pag hindi niyo, yun, no condemnation. Pero magandang maganda po nag-aano tayo, di ba? Yung ina-agreehan mo yung pagsanong amen, be it done unto me. Para sinabi yun ni Mary, no? Nung inanang sa kanya, yung mangyayari sa kanya na ipapanganak niya yung child na magsasave sa mundo. Ang sabi niya, hindi siya nagduda ron eh. Hindi siya nagduda, hindi katulad ni Zacarias. Ang sabi, paano mangyayari ito? It is impossible. Sabi niya, impossible. Si Mary hindi. Naniwala siya. Ang tinanong lang niya, Lord, sa paanong paraan mo gagawin? Diba? Tinatanong din natin yan, ano? Lord, marami akong financial need. Pero hindi natin sinasabi, imposible! Hindi, no? Nasabi natin, Lord, paano mo padadaanin o paano mo bibigay? Okay lang mo yun. The Holy Spirit will give you sabi nga, the assurance. Amen? May kapanatagan ka ng loob. Amen? That God will supply your needs. God will give you the provisions. Andiyan na ho yan, kapatid. Sabi nga, be restful in the Lord. Amen? Yun pong wait is expecting an answer from God. You are expecting an answer. Kahit dumating yan mamayang tanghali, kahit dumating yan mamayang gabi, kahit dumating yan bukas, okay lang. Expect. Always expecting, no? Andun po tayo sa stance na expecting always. Hallelujah. Yung mga nakarami ng amen dyan, maraming bless. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ito po, tuloy po natin. In verse 9, and all the people saw him walking and praising God, no? Sino ba naman ang hindi magpupuri sa Panginoon sa tinagal-tagal na panahon? Siya po'y nakalakad na. Amen. Para magbaga sa atin noon, kung ano man hinihiling mo sa Panginoon, nangyari na. Amen. Nangyari na. Amen. Pasko na. Praise God. Hallelujah. So yung mga tao po ay nagtatanong, nagtataka. And in verse 12, and when Peter saw it, he answered unto the people. Sinabi po niya, you men of Israel, why you marvel at this? Bakit kayo nagtataka sa mga bagay na ito? And then he rehearsed about Jesus. No, sinabi niya na ito'y nangyari dahil sa Panginoong Hesukristo, na kayo mismo ang nag-persecute, na kayo ang nagpapako. He died on the cross, but He raised from the dead. He was raised from the dead. Siya'y nabuhay na muli. Siya yung pinipreach namin ngayon. No? And ang sabi po dito, in verse 15, and killed the Prince of Life whom God had raised from the dead, whereof we are witnesses. In verse 16, ito po, underline na niyo lang mabuti. Amen? Underline na niyo mabuti yan. And in His name, amen? Through faith in His name has made this man strong. So, ang itataas po natin, pag may problema ka, ang name ni Jesus. Bakit? Bakit, Pastor? Because when you lift up Jesus before the Father, He is your acceptance. Ang sinabi, the word acceptance is karito. Karito means to be
bestowed upon with favor and blessing. Amen. So pag tinaas mo si Jesus, hindi yung sarili mo, hindi yung Lord, ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho sa iyo, ang tagal-tagal ko nang ma-attend, bakit hindi pa ako nabibless? Yun yung pagkataas sa sarili. Lord, ako'y magaling sa ganito, tulong ako ng tulong sa ganyan. Tinataas mo yung sarili mo, hindi accepted. Di ba? Pero when you raise up the name of Jesus, wow! Remember, kung gusto mo ma-experience ang open heaven, raise up Jesus. Tingnan nyo in the book of Luke, book of Mark, kung gusto mo palagi open heaven ka, kapatid, ito. In Mark chapter 1, verse 10, amen. This is the baptism of Jesus, no? At ang sabi po dito, this was the time that John the Baptist baptized Jesus on the river Jordan. In verse 10, it says here, underline nyo pa yan, and straightway coming out of the water, he saw the heavens open. Hallelujah! He saw the heavens open. Ibig sabihin nun, kaya tayo, no, ang sabi ng mga angels nung in-announce yung birth ni Jesus, we have glad tidings sa mundong ito, sapagkat nagkaroon na ng napakagandang blessing at pag-asa ang mundo. Amen. Because of the Savior, because of Jesus. Bakit mo? Sapagkat because of Jesus, the heavens are open. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya pag tinataas mo si Jesus, kapatid, you lift up His name, amen, the heavens are open to you. Amen. Pero kung itataas mo yung sarili mo, the heaven is closed. Bakit? Sarili mo yun eh. Amen. Yung pride mo yun, ayaw ng Panginoon nun. Kaya, kahit na sabi mo, pastor, teacher, evangelist, always lift up the name of Jesus. Lahat tayo, no? Ang sabi po dito, he saw the heavens open and the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved. Hallelujah. Beloved. Praise God. You are in the beloved. You are accepted in the beloved. Hallelujah. Pag nasa iyo si Jesus, kapatid, you are accepted by the Father in the beloved. Hallelujah. Heaven's door is open unto you. Hallelujah. Because of Jesus. Ang sabi, and saying, the Father always saying, 24 hours, yan ang natidinig ni Jesus. That is why He was able to perform His task here on earth, even if He is in the flesh, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos, kahit na siya po ay Diyos, ang kailangan lang niya ay ang tinig ng Diyos Ama na sinasabi sa Kanya, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Kapatid, sa atin po, pagka yung tinataas mo si Jesus, sinasabi sa iyo ng Diyos Ama, You are my beloved Son. I am well pleased with you. Amen. No? Kaya lahat po ng hinihiling natin ay pinoprovide ng Panginoon, not because nagpakabait tayo, not because nagbasa tayo ng Bible, not because na nagpray tayo ng matagal. Hindi ho yun ang dahilan. Although nakakatulong po, maganda po yun na inuugali po natin na palagi po tayo gumagawa ng mga ganon. Pero hindi ho yun ang pwedeng iharap natin na pinagmamalaki natin doon. Ang tagal ko na member ng Rock of Faith, ang tagal ko ng Christian, no? Para ako'y bless mo naman. Nauna pang i-bless yung bago. Ako'y hindi pa. Ito, tinuturuan ka naman ng Panginoon para bless ka na.
Ha? Tinuturuan niya. Amen? Ang sabi niya, itaas mo ang aking anak. Itaas mo ang pangalan ng aking anak, and you will experience open heaven sa iyo. Amen? Pagbuhos ang acceptance, ang favor, ang blessing sa iyo. Yun ang natutunan ni Peter. Amen. No? Kaya, in closing, dito po tayo magsasara. Balikan po natin in sa Acts, ang sabi po nito, in verse 16, chapter 3, verse 16, and His name, through faith in His name, pananampalataya natin kay Jesus, amen, had made this man strong, whom you now see and know. No? Yes, the faith which is by Him, by Jesus, the faith which is by Him, not His own faith. Natuto na nga si Peter. Natuto niya na hindi yung faith niya, kung hindi yung faith ni Jesus. It is by Him have given this perfect soundness. Hallelujah! Pag ikaw ay binigyan ng kagalingan ng Panginoon, it is perfect. Pag ikaw ay blessed ng Panginoon, it is a perfect blessing. Amen. Ano? In the presence of you all. In Amplified Version, in verse 16, and His name, through and by faith in His name, had made this man whom you see and recognize well and strong. Yes, the faith which is through and by Him, Jesus, no? It is the faith through and by the faith of Jesus. Has given this man perfect soundness before you all. So natuto na po si Peter na hindi siya mag-depend sa kanyang faith. It is the faith of Him through the faith of Jesus. Yung pananampalataya ni Jesus, natutunan na ni Peter na itataas ko ang pangalan ng Panginoong Jesus, not of my own holiness, not of my own godliness, kung hindi si Jesus lang. Amen. At nananampalataya ako sa kanyang perfect faith. That's the only faith that I will use to latch on to His faith. Yun po yung measure of faith, yung pinag-aralan po natin last Sunday. Amen? Yun pong faith na yun lang po ang kailangan mo, and you will receive healing, you will receive miracles in your life. Amen. Ayaw po tumayo, manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we thank you so much, Lord, for your goodness. Marami pong salamat, Panginoon, sa itinuro mo po sa amin sa umagang ito. Alam po namin, Lord, as we listen to your word, the Holy Spirit is embracing us, O God, meeting all our needs. We will just rest on you, Lord, because faith is rest. Hallelujah. Rest in your power, in your glory, in your character, O God. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen.